Pogi pa rin si Jessica Sanchez sa puso ng mga kababayan ng kanyang ina sa Samal, Bataan sa kabila ng kanyang pagkatalo. At dahil daw kay Jessica, nagkaisa ang mga taga-Samal. Mula sa Bataan, saksi si Katrina Son. Maagang gumising ang marami sa hometown ng ina ni Jessica Sanchez sa Samal, Bataan sa araw ng announcement ng American Idol winner. Ang ilan, nagbihis Jessica pa. Ako sa kababayan ni Jessica Sanchez by way of supporting Jessica. Kaya siya ina-impersonate ko, wala nang iba. Kaya proud na proud kami kay Jessica Sanchez. I'm proud to be Pinoy! At nang magsimula na ang huli sa 2-episode finale, lalo silang naging excited. Proud na iwinagayway ang watawat ng Pilipinas at todo hiyaw sa mga pagtatanghal ni Jessica. Pero nang i-anunsyo na kung sino ang mananalo, nagkaroon ng konting katahimikan. Hawak kamay ang ilan at umaas ang pangalan ni Jessica ang sasambitin. Pero nang banggitin ang pangalan ni Philip Phillips, hindi na itago ng marami ang matigilan. Medyo kinakabahan ako. I was expecting Jessica Sanchez na isisigaw, no? Tatanong sana pwede ako makatalon. So I think, she did the best, her best, and we did our best to support her. Kaya naman tuloy pa rin ang pagpapaulan ng confetti para sa unang may dugong Pinoy na nakaabot sa finals ng American Idol. Ang ilang kaanak ni Jessica, excited daw sa magiging career nito matapos pahangain hindi lang ang Amerika kundi ang buong mundo. Medyo kahit na malungkot kami ng konti, dahil sa hindi siya nanalo, pero ganun pa man, panalo pa rin siya sa aming mga puso. Proud din ako sa iyo. Ikaw yung panalo para sa amin. Higit dito, ipinagpapasalamat daw nilang napagkaisa ang buong Samal dahil sa musika ni Jessica. Para sa amin, ikaw ang pariyan number 1 dahil napakagaling mo. Ako si Katrina Son, ang inyong saksi. Tanggap naman ng ilang taga Metro Manila na napunta kay Philip Phillips ang panalong inasam para sa idolong si Jessica Sanchez. Saksi si Claire Delfin. Imbes na panghinaan ng loob sa anunsyong panalo si Philip Phillips, mas lalo pang lumakas ang pilian at tundagan ng mga kabatang ito sa Valenzuela City. Tila ba nasa harap lang nila si Jessica Sanchez habang isinisigaw ang kanyang pangalan para ipakita pa rin ang kanilang suporta. Kinakabahan ako kanina pa. Akala ko si Jessica talaga. Nakakainit talaga. Pero nakabote ako, promise. I love you, Jessica, all the way. We love you! Basta number 1 si Jessica sa amin. Sport din daw sila. Tanggap nilang napunta kay Philip ang panalong inasam para sa idolong si Jessica. Deserving naman po na manalo siya sa American Idol. Bakit? Kasi naipakita naman niya tapos sa pagkanta niya, ramdam naman sa kanya na magaling siya. Jessica kasi ako eh! Oo, parang, ayos lang naman kay Philip. Okay na. Dinagsa rin ang libreng screening sa isang mall sa Makati City na may libreng pagkain at photo booth. May panghihinayang siyempre ang marami nang hindi si Jessica ang nanalo. Medyo disappointed kasi hoping for Jessica na manalo. So yun, hindi masyado happy. Gumising pa naman ako ng maaga para makita siya sa American Idol. Pero ang palasyo, nananatili raw buo ang paghanga sa 16 na taong gulang na AI runner-up. Sa mahaba at mahirap daw na paglalakbay ni Jessica sa American Idol, itinuturing na raw siya ng mga Pilipino bilang performer na may taglay na kakaibang talento sa musika. Hindi man pinalad si Jessica Sanchez na makamit ang titulong American Idol. Magandang simulan na raw ito para sa kanyang career sa music industry. Tiwala rin ang kanyang fans, maging ang mga music expert, na maidadagdag si Jessica sa listahan ng mga Pilipinong namamayagpag sa Hollywood. Claire Delfin, ang inyong saksi. Babalik at tetestigo muli si Chief Justice Renato Corona sa kanyang sariling impeachment trial bukas. Sa kabilayan ng rekomendasyon ng kanyang mga doktor na manatili muna sa ospital. Saksi si Lia Manyalak del Castillo.
Isang waiver na naman ang pinirmahan mismo ni Chief Justice Renato Corona pero hindi nakaugnay ng kanyang yaman, kundi tungkol na sa kanyang kalusugan. Nakasaad sa waiver na nilagdaan din ang kanyang mag-iina at mga doktor na voluntaryong lalabas ng ospital si Corona bukas para dumalo sa impeachment trial sa Senado kahit pa naipaliwanag sa kanya ang kanyang mga sakit at posibleng komplikasyon nito. Wini-waive din ng kanyang pamilya ang karapatang kasuhan ng ospital at mga tauhan nito sakaling may mangyari sa kanya bukas. The risk of an acute coronary event occurring in a highly stressful circumstance is real. It is the consensus of the medical team attending to him that attending the Senate hearing tomorrow will pose a risk to the Chief Justice's cardiac status. Gayunman matapos sa mga pagsusuri ay tiyak na raw na hindi inatake sa puso si Corona, kundi tumaas lang ang troponin T level or na-release na protein ng kanyang puso. Dahil yan sa problema sa kanyang kidney na komplikasyon daw ng kanyang diabetes. Inilipat na sa isang regular na kwarto sa ospital mula sa intensive care unit si Corona at tinanggalan na rin ng swero. It is to the welfare of the Chief Justice that he undergoes further medical evaluation of his cardiac status. After he goes to the Senate tomorrow, he comes back here. And if everything is over, I think then we can devote more time really evaluating his medical condition. Because we still have to do quite a number of tests. Ang lead defense counsel ni Corona na si retired Justice Serafin Cuevas ang kumumbinsi sa kanyang humarap muli sa Senado para sa direct at cross-examination. Sabi ko sa kanya, hindi natin maiwasang hindi kayo humarap bukas. Baka akalain ng husgado na talagang parang hindi kayo nagbibigay gala. Kahapon inamin ni Cuevas na minsan na raw niyang naisip na magbitiw bilang punong abogado ng punong mahistrado. Nag-resign na ako matagal, ayaw tanggapin eh. Nag-resign na ako. Oo, ayaw tanggapin. Hindi naman totoo yan. Hindi naman totoo yan. Siyempre, sa hinanakit lang sa sama ng loob, dahil kung magkamisan, merong conflict of opinion, kung ganito chip, di ganito nasundin natin. Kung wala na akong katuturan, pinakamagaling na siguro hayaan na ninyo mag-isa. Sa ngayon, tiniyak ni Cuevas na buong-buo raw na haharapin ng defense panel ang pagtatapos ng makasaysayang paglilitis. Pero paano naman kaya ang nakabinbing petisyon ng depensa sa Korte Suprema na kumukwestiyon sa pagkaka-impeach ng Kamara kay Corona? Kung magawad na ng desisyon ang Senate Impeachment Court, sa akin pong palagay dapat po iyan ay galangin. Hindi lamang po namin bilang mga abogado, ngunit ng Korte Suprema. Sa isa namang talumpati kanina, pinatutsadahan ni Pangulong Noynoy Aquino ang mahigit 3 oras na opening statement ni Corona sa impeachment court. 3 pages lang po ito. Kaya mag-alala. Parang binibigyan ko po importansya sa ating kabinete na kailangan maiksi, kailangan diretso sa punto, at kailangan kumilos tayo. Para ng pagsasalita, medyo pwede natin iwanan, lalo na kung wala tayong sinasabi habang nagsasalita tayo ng pagkatagal-tagal. Ako si Lia Manyalak del Castillo, ang inyong saksi. Saksihan mamaya. Tuni-tuniladang patay na tilapia na hangon sa ilang bahagi ng Laguna de Bay. Hiling na temporary protection order ng mag-asawang Raymart Santiago at Claudine Barreto laban sa magkakapatid na Tulfo, pinabura ng korte. Mga naka-wheelchair at mga nakasaklay na pasyente ng Philippine Orthopedic Center rumampa sa isang sagala. At American rock band na Lifehouse nasa bansa na para mag-concert. Huwag bibitiw! Sama-sama pa rin tayo magiging saksi.